Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga messages po ninyo and energy surrounding you today. We have the Five of Autumn. Focusing upon the negative or worrying about money or your career can block your progress. Ayan. So, siguro nagne-negative thinking ang iba sa inyo rito. Nagne-negative thinking, masyado kayong nag-aalala. Lalo-lalo na about money or about your career. So, siguro, hindi naman necessarily na wala talaga kayong pera, pero nag-aalala kayo. Maybe this is overthinking and overanalyzing, no? But, that is negative energy. Worrying, negative thinking, no? That's negative energy. Kaya, imbes na makapag-attract kayo ng good vibes, ng high vibes para makapag-progress na sa buhay or makausad na sa buhay, baka mas lalo lang na maderail, no? Kung ano man yung mga bagay or mga situations dito na sana ay mas magiging maganda na ang takbo, hindi ba? Kaya this is an important reminder para sa iyo, no? Na sana mag-transmute ninyo yan into something positive na iniisip ninyo. Iwasan na ang pag-worry. Okay? Sabi din dito, because your trust and faith are at a low point right now, it's not the best time to start your own business or become self-employed kasi nga, mas lalo lang kayong mag-a-attract ng negative energy, mag-a-attract lang kayo ng negative situations. Kaya wag kayong mag-isip to start something new, 'di ba? Na nasa low vibe kayo because yung kind of energy na nakapaligid sa iyo sa ngayon, sa sarili mo is medyo mababa. So, of course, 'di ba? Low vibe will attract low vibe din. If you are going to transmute your vibration, 'di ba? Into something na mas makakapagpa-excite sa iyo, mas makakapagpasaya sa iyo, then that is the best time, no? Na talagang magsisimula ka ng mga bagong endeavor, mga bagong sitwasyon sa buhay ninyo na katulad niyan na magbabago kayo ng career, magbabago kayo na magnenegosyo kayo kasi you can ensure na yung maa-attract mong energy is positibo at maswerte, 'di ba? So, we have 9 of spring. Ayan. Sabi dito, you work hard and what you've created is impressive and worthy of protecting. Annoying challenges may pop up but don't worry, you'll get through them just as you have in the past. Ayan. So, siguro kasi baka meron ditong mga naiinggit sa'yo. Baka meron ditong mga gusto kung ano ang nangyayari sa'yo, no? Maaaring yan ang pangarap nila, pero unfortunately, sa'yo nangyayari, no? Yung pangarap nila. Kaya siguro, yun, pwedeng meron ditong mga mangi-intimidate sa'yo, pwedeng merong mga mang-iinis sa'yo, yung mga ganun ba? Kaya, ano lang kayo, maging matatag lang kayo, no? Maging matatag lang kayo at huwag kayong pawiwindang sa kanila, huwag kayong papaapekto, sa mga kung anong sinasabi nila. So, it feels like to me that you need to protect, no, what you have. You need to protect what you have worked for, 'di ba? Kasi baka instead, no, na protektahan ninyo yung mga pinaghirapan ninyo, baka maapektuhan kayo sa mga pangi-intimidate ng mga tao sa paligid ninyo. So, sana hindi kayo madala sa mga ganon, ano? At maybe this is now the perfect time as well to set your personal healthy boundaries. Alright? Bigyan ninyo ng yung parang protection mismo, no? Yung energetic field ninyo, yung sarili ninyo, na wag ninyong hahayaan na apak-apakan kayo ng kung sino man, na abusuhin kayo ng kung sino man, 'di ba? So dapat
mag-set na kayo ng boundaries ninyo, mag-set na kayo ng limitations ninyo, 'di ba? Towards other people at para din aware kayo sa sarili ninyo kung ano lang ang hanggang saan lang ang matatanggap ninyo, hanggang saan lang yung pwede ninyong itolerate, no, ng mga ginagawa or sinasabi ng ibang tao sa iyo. We have High Priestess. Ayan, this is a time to pause and reflect. Okay? Panahon ngayon para ikaw ay magnilay-nilay, mag-isip-isip at lalo-lalo na no na mayroon kayong negative energy na ganito, so mas maganda ngayon na talagang pag-isipan ninyong mabuti yung inyong sitwasyon, ano yung kalagayan ninyo para nang sa gayon magkaroon ng linaw no yung inyong isip at gumaanggaan ang inyong pakiramdam dahil nag-overthink kayo rito, no? Nai-stress kayo, parang self-imposed ito stress ito, no? Na nag-overthink at nag-overanalyze kayo ng mga bagay-bagay. So mas magandang umatras muna kayo diyan, talikuran ninyo ang inyong ginagawa for just at least for few minutes, 'di ba? And tune in kayo sa intuition ninyo, tune in kayo sa soul ninyo, sa sarili ninyo para mapag-isipan ninyo yung mabuti ang inyong sitwasyon. This could be a time of reflection, so that could be a time as well of introspection ninyo. Okay? So, also, panawagan din ito sa inyo na lagi talaga kayong makinig sa inyong intuition from here on dahil nandiyan ang universe, no? Nandiyan ang spirit team ninyo at lagi kayong pinapadalahan ng guidance. Lagi kayong pinapadalahan ng gabay para nang sa gayon mag-guide kayo patungo sa tamang daan, sa tamang desisyon kung meron kayong kailangang pagdesisyonan. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today. Anong mga dapat ninyong malaman, no, at this time. So, we also have Gorilla. Take time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Kasi baka lagi kayo lang ang nagsasalita. Baka kayo lang lagi ang naririnig. Baka kayo lang lagi ang sinusunod nila, no? At ikaw lang yung laging napapakinggan. So, this is also a reminder para sa'yo na yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, they also need siguro to be heard, 'di ba? So, maybe this is the time that you also need to give them time para makapag-air din ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga iniisip, 'di ba? Kaya panawagan din ito sa iyo, okay? Na take time also, no, to listen to them. All right? Kasi baka lagi kayong busy, kaya kung ano yung sinasabi mo, yun na yun, no? Tapos aalis ka na, yung mga ganun ba? So, we also have the penguin. The period of darkness that you've been experiencing is now passing. Congrats, no? And napakaganda nito. Kung ano man yan, no? Eventually, that is also going to going to pass, you know. At ngayon, kung ano man ang mga problema, ano man ang mga chaotic situations, problematic situations na maaaring pinagdadaanan ninyo, that is also going to pass. That's going to be solved na, no? Kaya napakaganda. So talagang lagi lang tayong umasa, no, for the best possible outcome. Kasi kahit anumang laki ng problema natin, may solusyon yan, no? Lahat ng problema may solusyon. Kaya huwag kayong mag-aalala, no? Huwag kayong mamomroblema. Huwag ninyong problemahin ang problema kasi mas lalo lang kayong mabibigatan yan, no? So always hope for the best possible outcome and always think and feel positive kasi dadating ang oras na lilipas din ang inyong mga problema. Magkakaroon or mahahanap mo din yung solusyon dyan. Alright? So, what else? We have the meerkat. Get support from a trusted group of like-minded friends. Kung meron kayong pinoproblema, kung meron kayong
kailangang tulong, don't hesitate to ask for help from other people. Reach out to those people, no, of like-minded friends, no, para sila siguradong maiintindihan ka, sila siguradong alam nila kung anong pinagdadaanan mo, 'di ba? Without questioning you, 'di ba? Without interrogating you, tutulong ang mga 'yan. Okay? Kasi naiintindihan ka nila. So, yun ang mga klaseng tao din na dapat mong lapitan when you are needing some support. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.